A nice view. Wow. Mag-aantay lang tayo ng liwanag. Sabay. Let's go. Mamana na. Sarap ng tulog. Kalma. Pagkatapos kong ikasa yung pana mga kasisid ay ito yung unang dive. Nagtry akong mag-abang sa ilalim dito lang sa mababaw. Dahil yung pangantuhan nito mga kasisid ay walang draft off. Ito ay dahan-dahan lang palalim yung bahura na ito. At buhangin na yung pangantuhan kaya dito lang ako sa tabi. O sa gitna ng bahura dahil dito lang naman yung mga isda. Meron sanang samaral kaya lang dahan-dahan ng lumayo kaya move on tayo. Eto, next dive. After ng mga ilang segundo akong nag-aantay sa ilalim, marami nang lumapit. Ito yung yellow stripe sweet lips, yan sa ating harapan. At eto may malaking slender unicorn. Kaya lang biglang nagulat. At nag-antay pa tayo ng ilang segundo hanggang sa parami ng parami yung isda. Habang patagal ng patagal tayo sa ilalim. Hanggang merong lumapit dito na kanlay. Pero nakatutok yung pana ako dito sa slender unicorn dahil malaki na. Nang biglang lumabas itong lipty o oriental sweet lips. Ito yung pinakamalaki sa lahat. Sumugod talaga sa akin mga kasisid. Kaya lock on target tayo sa lipty na ito. At sakto naman yung patama natin dito. Ang ganda. Kaya ito yung unang isda natin ngayong umaga mga kasisid. Abanti lang sa may unahan mga kasisid ay ito napakaraming isda na lumapit. Talagang napakagandang pagmasdan nito. Sari-saring isda yung nandito mga kasisid. Kaya pumili ako dito ng masarap-sarap at malaki-laki. Merong suran dito. Iba-ibang klase ng suran nandito na. Pero itong oriental sweet lips nangingibabaw rin yung laki. Katulad nung una kong napana. At medyo malayo pa sila mga kasisid. Hindi pa ganong lumalapit. Kaya dito malapit na akong maubusan ng hangin. Kaya pinana ko na itong
Isang uri rin ng suran. Ito yung Slick Unicorn. Next dive mga kasisid, same spot kung saan ko napana yung Slick Unicorn. Talagang dito rin yung sa may mabuhangin-buhangin na part. Inantay ko yung paborito ng bayan. Yun yung gusto ko talagang panain dito dahil malaki na. At yung mga lipty o yung Oriental Sweet Lips ay bahagyang nabulabog na. Pero itong suran mga kasisid ay nahihiya pang lumapit, kaya tiyaga tayong antayin ito hanggang sa maabot natin yung tamang distansya para kalabitan. Pero na-distract tayo nang biglang nagpakita itong Loch Ness Emperor mga kasisid, pero hindi talaga lumalapit. Kaya balik tayo sa dating target na paborito ng bayan at sakto naman nung pagkalabit ko. Tinamaan pero medyo mababa yung pagkakatama dahil medyo malayo pa. Tuloy-tuloy lang sa pagsisid dahil marami yung mga order sa atin mga kasisid. Iba't ibang uri ng isda yung bumibili sa atin na nagre-request ng suran daw, lipty, kanlay, mga ganun. Kaya dito, kung ano yung malaki-laki na ay ito na yung nagiging target natin mga kasisid. At bahala na silang pumili pagdating sa bahay. Kaya tiyaga tayong antayin itong napakalaking Oriental Sweet Lips. Yung isang Oriental Sweet Lips ay lumapit na at pwede nang kalabitan, pero yung target ko mga kasisid yung isa. Dahil yung isa yung mas malaki, kaya nabigyan naman tayo ng pagkakataon para kalabitan ito. At dito, umikot-ikot mga kasisid, maganda yung patama. Tumagos yung dalawang sima. Pagkatapos tuhugin yung lipty ay balik ulit sa ilalim. Dito merong paborito ng bayan, kaya agad-agad ko nang kinalabitan yan kahit medyo malayo mga kasisid. Isang sima lang yung tumagos at bahagyang sumabit pa yung monoline, kaya hindi ko siya hinila. Pero dito tinitignan ko ng mabuti, parang matatanggal na. At hindi na tayo nagpahinga ng matagal dito mga kasisid dahil nakikita ko yung flapper ng unang sima ay hindi talaga tumagos, kaya binalikan natin kaagad yan dahil mababaw lang naman. Kung napapansin nyo ay halos 5D pa lang ito mga kasisid, mga ganyan. Hindi talaga tumagos yung sima mga kasisid, kaya hinawakan ko agad yung isda para hindi na ito makawala. Ganito lang yung aking ginagawa dito mga kasisid, ambush, fish call, at kapag merong lumapit ay
agad-agad na natin kinakalabitan yan pag merong pagkakataon. At dito merong order sa atin na ilak, kaya itong good size na ilak mga kasisid ay hindi na natin pinalagpas. At sakto naman nung pagkalabit ay dire-diretso hanggang monoline. At sumunod na sisid mga kasisid, ito yung isa sa mga paborito ko sa mga shots na aking nakunan, dahil napakaraming isda yung nandito at napakakalmado ng lahat. Siguro ay bago lang sila nakakita ng poging ispiro, kaya dito nag sightseeing muna tayo, hindi muna tayo agad nagkalabit dahil napakagandang pagmasdan mga kasisid. Napakaraming posibleng maging target, halos lahat malalaki na, kaya enjoy watching mga kasisid. Pagkatapos kong tuhugin yung lifty mga kasisid ay bumalik muna ako sa bangka dahil mahirap na hilain yung huli. At water break muna para merong lakas at hindi ma-dehydrate. Paghila ko napakabigat. Kala ko marami-rami na yung nahuli, yung pala maraming kulapo. Pagkatapos ng ilang minutong pahinga ay let's go ulit. Baba na ulit tayo sa dagat para makadagdag ng huli. Dito meron ako nakikitang Big Eye Emperor. Ito yung mailap at ayaw magpalapit na isda, kaya dito tinaguan ko sa ilalim ng malaking bato na merong tanggapa o yung table corals. Kaya lang yung mga lumalapit ay yung ibang isda. Ayaw talaga lumapit nitong Big Eye Emperor. Medyo lumabo na yung dagat dito mga kasisid, dala siguro ng Agos. Kaya sa dive na to, warm up lang muna after ng water break dahil wala tayong napana dito.
Sumunod na sisid, meron ako nakitang long nose emperor, kasama niya yung bluefin trevally. Parang nagkakarerahan yung dalawa. Kaya ang bilis ng paglangoy. Hindi natin na napana ito mga kasisid dahil mailap. Walang gustong magpahuli, kaya hanap tayo ng ibang target. At dito meron ako nakitang slender unicorn. Ito yung nangingibabaw sa lahat ng unicorn na nandito. Kaya nung lumapit at saktong distansya mga kasisid, agad-agad ko itong kinalabitan at buti naman tinamaan. Next dive mga kasisid, nasa 40 seconds na akong nag-aantay dito. Kinat ko na lang para mapabilis yung ating video dahil hahaba ng gusto. At yung mga ibang scene na hindi ako nakapana o napana ko pero hindi tinamaan mga kasisid ay hindi ko na sinasama dahil aabutin tayo ng oras kapag sinama ko lahat. Kaya dito yung mga highlights na lang ng ating pamamana yung nakasama. Isang unicorn fish yung napana ko dito mga kasisid. Ito yung original na tawag nilang suran dahil ito yung pinakamasarap sa lahat ng species ng unicorn. Ito na rin talaga yung naging paborito ng bayan. Sumunod na sisid, habang nag-aantay ako ay lumapit itong oriental sweet lips at dalawang ilak. Pero dito ako sa lipti dahil malaki na, kiluhin na ito mga kasisid, sobra na nga. Dahan-dahang lumapit, kaya agad-agad nating napana ito mga kasisid. Umikot-ikot pagkatapos tamaan at nag-lock sa kanya yung tali. Ayos. Malaki. Bigat. At habang pabalik ako sa bangka mga kasisid, dito na sa mababaw ay merong suran na pumasok at alanganing panain, kaya ginawakan ko yung buntot mga kasisid at hinila. Buti na lang ay sumama, kaya eto, walang sugat yung suran mga kasisid, pero bali-bali yung tinik dahil pinirsa ko ng galing sa may buntot patras yung hila mga kasisid. Ayan, walang kasugat-sugat yung paborito ng bayan na to na suran. Kaya let's call it a day dahil marami na yung ating nahuli, naipon na sa icebox. Kaya biyahe na tayo pa uwi mga kasisid para hindi tayo maabutan ng hibas o low tide dahil mahirap na pumasok sa ilog kapag low tide.
mabuhat. Ako lang mag-isa. 17 kilos yung tinimbang ko, pero meron ng nauna na isda na nabili na hindi nakasama dito sa loob ng sako na aking tinimbang. Kaya lampas 20 kilos din yung nahuli ko mga kasisid. Ayos. Yung kabuang timbang. Yun, unti-unti na nating nabebenta. Pero marami pang natira. Let's go. Badlaw muna. Yeah. Okay. Sige. Lako. Saan yan? Yun, nakakabenta tayo paunti-unti. Oo. Wah. Kunti na lang. Pero meron pa dun sa bahay. Yun. So kaya pakiyawak. Yun ang ating mga masugid na ang sisid, no? masugid na Ayos. customer. Tuwan-tuwa sa mataba. Sariwa pa talaga, oh. Yun, Buhay thank you. Buhay pa, oh. Oh? Buhay pa, oh. Buhay pa. Thank you po.